Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga karatig bayan dito po sa ating mga kapitbahay nating ibang bansa, lalo na sa Saudi Arabia. Diyan po ako nanggaling sa Saudi Arabia ng 21 years. Kaya po, malaki po ang aking ambag po sa OWA. Anyway po, pag-uusapan po natin ngayon ang ating kalakaran dito sa Pilipinas at pag-uusapan natin ngayon ang rally ng mga hinakot ng mga DDCet, ng mga vlogger, ng mga organizer, ng mga tiga DDCet na naghakot sila sa Tondo. Hinakot nila ang tao. Ang sabi nila, ayuda daw ang kanilang makukuha dito sa mga vloggers. Anyway po, makapaghakot na sila ng maraming tao. Ito na nga po, Diyos ko, nakakahiya ang mga vlogger. Bayaran ang ginawa nila, tagpanloloko ang ginawa nila sa mga taong bayan. 500 ayuda, naging 200 na lang. Yan nga ba po? Yan ba po ang ating mga vlogger na mga DDCet? Di ba? Puro mga kasinungalingan. Pagkatapos, ayun po ang mga nangyari sa mga taong bayan sa EDSA. Gusto nilang gumawa ng people's power. Di ba? Ito na nga, nagpakain sila, pero mga galit pa ang mga hayop. Yan ba ang mga DDCet, na mga vlogger na mga DDCet? Magpapakain pa sila, galit pa, pagkatapos kunurap pa nila yung 500, naging 200 na lang. O di laki lang kinita ng mga DDCet. Yung mga nag-organizer nito. Ano ba naman kayo? Niloloko nyo pa ang taong bayan, sasabihin nyo, ayuda pa, ayuda ito. Pero hindi pala, rally ng mga DDCet para kay Sara. Puro nga panloloko. Yan ba ang nakakahiya? Kakahiya kayo sa buong nakikita nito sa buong mundo. Yung mga pinagagawa ng mga DDCet, mga vlogger na yan. Yung mga organizer. Tignan mo yung iba, namamalimos na at nagtutulugan na sa mga sulok-sulok, nagpapakahirap para makuha lang yung 500. Pero ang ginawa niya, pangloloko lang. 200 lang, mas malaki pa ang inyong rest back. Nakakaawa talaga ang ginagawa niyo sa mga tao. Kaya kayo po mga taong bayan, sa mga katulad nitong mga sasama kayo sa mga kapitan nito, huwag kayong huwag kayong sasama at magpapaloko dyan. Dahil po ay gugutumin kayo lang yan. Diba? Anong napala nyo? Dapat tinitignan nyo muna kung sino magre-recruit nyo. Kasi wala mangyayari. Gugutumin lang kayo niyan. Kaya yung iba, yung ibang tao, nagpapakahirap dito. Diyan natutulog, umagang gabi, hanggang inumaga na kayo. 200 lang. Ano ba naman yan? Sana naman po ay maging patas kayo. Anyway po, pag-usapan po naman natin ang nangyari kay Sara Duterte, ang ating VP Sara, ng ating Vice President ng Pilipinas. Sikat na ngayon siya sa buong mundo na ipapapatay niya ang ating presidente. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo. Si Sara, abogado ba yan? Anong klaseng abogado ka? Alam mo, Sara, niluklok ka namin. Ang akala ko noon, napakatalino mo, pero bugok ka. Niluklok ka namin, ibinoto kita. Ang akala ko makakatulong ka sa Pilipinas, pero hindi. Paninira lang ang ginawa mo sa Pilipinas. Nakakahiya.
Nakakahiya talaga. Puro pagnanakaw pa ng pera ng taong bayan ng ating confidential fund. Ninakaw mo pa. Sige nga, yan ba ang magiging Vice President at lalaban ng kandidatong next 2028 na magiging isang presidente ng Pilipinas? May topak. Hindi yan karapat-dapat. Dapat sa kanya ay ma-invest na talaga para matanggal na siya sa kanyang serbisyo dahil nakakahiya sa Pilipinas, sa buong mundo. Sige nga, pinag-uusapan na siya. Oh. Totoo naman yan Kaya yung una pa lang, sinabi ko, naku, nakakahiya. Pag-uusapan to ng buong mundo dahil sa ginawa niyang pagpatay sa ating presidente at first lady at ang ating si Martin Romualdez. Kung meron siyang problema, kasuhan niya. Hindi yung dadaanin sa dahas. Talagang lahi silang mamamatay tao at mga smuggler na mga adik. Totoo naman. Paano po? Maraming salamat po. Sana po ay paki-like and share ang aking YouTube channel, IM Puritit. Maraming salamat po.